Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang mga palatandaan ng demonic influence. And by concept po ito na demonic influence, na ang ibig sabihin is the term demonized refers to being under demonic influence. In scripture, this term is often associated with more extreme cases of demonic control affecting a person's mind, body, and spirit. However, the Bible makes it clear that Christ has ultimate power over the demonic realm. While believers cannot be possessed, they can experience spiritual attack. This is why we must remain vigilant and rely on God's power. And meron po ritong shinare si Pastor Russell about sa some of the demonic influences. Una po dito is distortion of the truth. Number 2, spiritual bondage to sin. Number 3, hatred of Christians and the church. Number 4 is apathy and hardness of heart. Pang-5 po is flesh, thinking, and worldliness. 6 po, addiction to drugs, sex, pornography, or fornication, etc. Number 7, obsession to occultism and false religions. Number 8, witchcraft, divination, spiritism, new age, astrology, horoscope, tarot cards, faith healing, and necromancy, and the other similar practices. And yun naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. And makikita po natin ito sa Mark chapter 5 verse 1 to 10. So mahaba po ito. Isa-summarize ko na lang po. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Heresano. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki ang may masamang espiritu na agad na sumulubong sa kanya mula sa libingan. Ngayon naman po, i-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa naging topic po natin kay Pastor Russell po. Sa first teaching po tayo, demons demise God relationship. So, yung demon po, siya po yung naghihiwalay sa atin sa presensya ng Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon. Ngayon naman sa second teaching, demons distorts the mind whereas Jesus renew it. Kasi yung Panginoon sa Kristo, nire-refresh niya palagi yung utak natin na lalo-lalo na yung sa mga masasamang gawain, lagi niya nire-refresh na dapat tayo maging isang mabuting anak niya na. Pero sinisira palagi ng bad spirit or yung mga kalaban ng Panginoon dahil alam nila na doon nila tayo mapapasok sa kasamaan na yun. Ngayon naman, sa third teaching, demons destroy the image of God whereas Jesus restores it. Pinapakita kasi ng Panginoon sa atin yung mga mabubuting ginagawa niya. Siya mismo yung nag-guide kung paano natin makikita yung mga mabubuting ginagawa ng Panginoon. Pero, yung demon kasi, nagkakaroon siya ng parang kakayahan na masira yung Panginoon, which is sobrang mali. Ngayon naman, sa application na po tayo. First application, list what Satan's sin has destroyed in your life. So yung mga nagawa ng masasamang espiritu or ng kalaban sa buhay mo na sa tingin mo sobrang mali ng mga bagay na yun, ilista mo lang siya dahil ang Panginoon ang siyang gagawa ng paraan upang mapabalikin sa iyo, upang ikaw mapabuti at maggantihan sila ng kasamaan. Yun naman sa second application, start praying for healing and reconciliation. Ngayon sa mga bagay na nagagawa natin doon, syempre hindi rin naman natin gagawin yung bagay na yun kung tayo rin sa sarili natin hindi tayo nagpapatukso. Ngayon, pag nagawa natin yung mga bagay na doon, kailangan natin manghingi ng tawad sa Panginoon, ipagdasal natin yung mga kasalanan na nagagawa natin, and mag-reconcile tayo ulit sa Panginoon, na huwag na nating hahayaan yung sarili natin na mapahamak pa sa mga ganong kasalanan. Ngayon naman po, sa third application,
practice living out the restored image of God. So, simulan na natin mamuhay sa buhay na ibinigay natin Panginoon. So, kung paano siya mabuhay noon hanggang sa ngayon, ay yung mga mabuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin na mapakita or ipinakita niya sa atin yung mga mabubuting bagay na kanyang ginawa. Ngayon naman, sa discussion na po tayo, in what areas in your life do you need healing? For me po is yung mga bagay na ang bilis kong magalit sa mga bagay na yun, ang bilis kong mawala ng gana sa mga bagay na yun. Gusto kong mabago yung pananaw na yun dahil mas gusto ko pang kilalanin yung Panginoon sa Kristo. Kaya ginagawa ko lahat ng makakaya ko upang sa ganun mabago ko ang sarili ko at mas lalo akong tulungan ng Panginoon sa pagbabago na gusto kong kaharapin. So, ayun lamang po for today's discussion. Maraming salamat po sa panonood.